Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan. Bigyan po natin ng reaksyon to. SP Tito Soto nabulaga, Pastor Abante galit BP Sara. Aba, yan po mga kaubayan ng ating alamin at eto nga, no? Pasadahan na agad natin itong si Abante. Sabi po kasi dito ni Abante mga kaubayan, hindi ko susuportahan pagtakbo ni Sara sa 2028. Ang masasabi ko lang dito mga kaubayan, anong pakialam namin sa'yo, di ba? Anong pakialam namin sa'yo kung hindi mo suportahan si Vice President Sara Duterte? At wala namang nag-expect na susuportahan mo si Vice President Sara Duterte, no? Ano na yan, given na yan para sa aming mga supporters niya, BP Sara, no? Mas matutuwa nga kami kung hindi mo siya susuportahan no? Mas matutuwa kaming mga DDS kung hindi ka susuporta kay BP Sara kasi baka mahaluan pa kami ng ng bulok na kamatis at mabulok yung mga kasamahan namin, di ba? For example lang. Ganun ka Abante para sa amin, no? Parang bulok ka na kamatis. Kapag maihalo ka dito ay baka makahawa ka pa. Kaya okay lang, accepted na po namin. Di ba? Accepted na po natin yan mga kaubayan na si Abante ay hindi talaga susuporta kay BP Sara, ano? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dito mga karibin natin. No, sabi po nga dito ni Updated Exam Reviewer. Aba, siya po ang nag-post dito mga karibin natin, no? Sabi po niya ano ngayon? Ano ngayon kung hindi mo susuportahan? Kawalan ka ba? Hindi ka namang kawalan di ba? As if naman you really matters. Yan yung sinasabi ko. Hindi kawalan itong si Abante. No? We don't, kasi nung nakaraang eleksyon yata, di ba yung presidential election, hindi mo rin naman yata sinuportahan si BP Sara So, ano ngayon kung hindi mo siya susuportahan ngayon? Diba? Sabi po dito ni Nicholson Navarro, ayan we don't need your support, huyo. So, sino ka ba talaga, Abante Ay, diwag mo, ay, diwag, mukha mo pa lang walang sasama sa'yo unless babayaran mo ang pang-snack. Ayan na. Eto kanina may nakita po ako sa social media. Kahapon po nag-declare po si BP Sara na tatakbo mga kaubayan. Tapos kanina may nakita po ako na may may free na, may libreng pag-imprenta na ng Duterte 2028. Aray ko po. Malaking ito malaking sampal sa mga kalaban ni BP Sara. Diba? Talo ka naman doon sa distrito mo. San bang tao mo? Talo ka naman doon no? Bakit ka nga ba naupo? Sino mga tao mo? Yeah? May bumoto naman dyan. Pero ang problema nga, sindami ba ng mga Duterte supporters yan? Kailangan lampasan mo. Yeah? Ay nako, ito pa ang isang post mga kaubayan, patungkol din po ito kay Abante. Sabi po dito mga karibin natin, Abante umaasang magbago si BP Sara. Aba, si BP Sara pa talagang magbabago mga kaubayan. Sabi po niya dito, umaasa pa rin ako. Sabi niya, umaasa pa rin ako na sana kung sakaling maging Pangulo si Vice President Sara, magkaroon siya ng change of heart. Aba, naku, wag kang magbago BP Sara para kay Abante. No? Kung sino ka, yan po ang kailangan namin. Yan po ang kailangan ng taong bayan. No? Wag mong gayahin yung mga politiko na pagkampanya ay parang mga santo. Pagdating ng pag nakaupo na sa posisyon ay mga demondyong magnanakaw na, di ba? Huwag ganoon, magpakatotoo lang tayo dito mga kaubayan, no? Kung sino kayo ipakita nyo para kung ayaw namin sa inyo, hindi namin kayo iboboto. Pero pag nakita naman po ng taong bayan na okay ka, no? Iboboto ka kahit sino ka pa man, di ba? Huwag kayong magkunwari, kayong mga politiko sa bagay, no? Every politician, no? Hindi naman sa lahat, but most of the politicians, mga kaubayan, ay talagang matatamis kung magsalita, no? Talagang parang
Kung ikaw ang makikinig sa mga kampanya nila, sasabihin mo talagang, ikaw na. No? Ikaw na ang gusto kong maging presidente. Ha? Kasi mura ang bigas, 20 lang. Budol pala. Budol pala yun. No? Yun nga ang ibig mong sabihin. Magpakatotoo lang tayo dito mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa post na ito. Ang layo pa ng 2028 election pero kinakabahan na kayo. Totoo. Ha? Kabado na sila. Pero may nabasa ko kanina balita mula sa Malacanang hindi raw natitinag or hindi na tatakot, parang ganun yung context, no? Hindi natitinag si President Bongbong Marcos Jr. sa dideklara ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Wala ka talagang dapat ipangamba dahil you are outgoing president, no? Hindi ka naman tatakbo pa eh. No? You are outgoing president, so you don't care anymore. Kaya wag mo kaming paandaran, di ba? Sabi po dito ni Alma Barsona, change of heart to Dukol Nimo. Ano yan? Hindi ko naintindihan yung Dukol. Nginig ka na ba? Manginginig to sila lahat mga kababayan, pati yung mga makabayan black, mga karibin natin. Okay? Sabi po dito ni Boy Burns, hindi na magbabago ang desisyon ni Sara sa pagtakbong presidente, lalo na nakikita at nararamdaman niya na kailangan siya ng taong bayan na umaasa sa kanya. Totoo, di ba? Alam niya na mahal siya ng nakakaraming mahihirap. Kahit anong paninira ninyo kay Sara, hindi kayo magwawagi. Yan. Palakpakan po natin. Correct, di ba? Kasi kahit ano talagang kanina nga, di ba, mayroon tayong post kanina, si Gadon, sinisiraan na naman si Vice President Sara Duterte. Si Gadon, mga kababayan, di ba, lumabas na naman. Tumahol na naman po si Gadon, mga kababayan. Grabe po yung ano niya. Parang nakakabaliw si Gadon, mga karabin natin. Okay? Or di kaya si Gadon na ang baliw. Yeah? Game over ka na. Ayan, game over na talaga sila pag naupo si VP Sara. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito? Just comment down below mga karibin natin patungkol po dito sa gustong mangyari ni Abante. Ayan. At ito, panoorin po natin ang video ito mga kababayan na kung saan, ito naman, no? Ito po, the General's Viewpoint mga kababayan, sabi po dito, SP Soto na bulaga, natulala VP Sara pagtakbo President 2028. Ito pakinggan po natin, General Macanas, pasok ka. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong pahayag ni Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Sabi niya, namumuliti ka lang si VP Sara, 2026 pa lang, nag-announce na ng kanyang candidacy. Bakit? Sabi ni Congressman Tino, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na ngayon ay nakatakdang talakayin ang impeachment cases laban sa kanya. Siya mismo ang nagsabi niya na sindakin ang mga kongresista. Grabe po yung mga term nila, no? Sindakin. Ibig sabihin, takutin mga kababayan. Paano niya tatakutin yung mga kongresista mga kababayan by simply declaring na magtatakbo siya sa 2028, di ba? Paano? Sige nga, Tinyo. Sige nga. Sabihin mo sa lahat ng taong nakikinig sa'yo, paano sinindak ni VP Sara yung mga kongresista? Di ba? Pinagbantaan niya ba? No? Wala naman siyang sinabi. Sinabi niya lang tatakbo bilang presidente. Di ba? Anong masama doon mga kaubayan? I agree. Ito pong pag-announce ni VP Sara sa kanyang candidacy as early as now, medyo maaga pa nga eh. It's a wise move. Brilliant. Itong si Risa Ontiveros, last year pa yan, sinasabi niya na available siya na tatakbong presidente. Paulit-ulit.
lately, inulit na naman niya. And then, walang impact. As in, sabi nga ni Professor Malutikia, it's too early to announce. Usually daw, ang mga announcement na ganyan, pwede na December of 2026. Pwede nang i-announce. Kung front runner ka daw, usually, si VP Sara, front runner. Usually, ang front runner last to declare his pagtakbo na presidente. Ganon daw. But VP Sara is very strategic. Timing. Bakit timing? Kasi nga, yung tatlong impeachment complaint, ngayon na, tatalakayin na sa Committee on Justice na i-repair na. So, ano ang epekto ng kanyang formal announcement na ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang presidente sa 2028? Ano ang epekto ng deklarasyon na yon sa mga kongresista na boboto kung iakyat ba sa Senado ang kanyang impeachment? Ito na mismo, kongresista na mismo, ninyo ang nagsabi, namumulitika lang yan, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na boboto para maakyat sa Senado ang kanya. And truly, it's a brilliant move talaga. So kung ganyan pala mga kabayan ang mangyayari, paano na itong si Soto ngayon? Di ba? Nako, paano na itong si Risa Hontiveros ngayon? Di ba? Hindi na aakyat pala sa Senado itong impeachment na ito eh. Di ba? Paano na silang dalawa? O yung mga nag-aabang sa Senado, mga kabayan, di ba? Di ba? Si Soto. Atat na atat eh. Last year pa lang, handa na kami, di ba? I don't know kung last year ba yun, kung ngayong year na yun. Pero lately, mga kabayan, no? Sinasabi nila, handa na ang Senado para kaya VP Sara impeachment. Eto ngayon. Paano ba yan? Parang hindi yata aabot sa inyo. Di ba? Yari na. Di ba? Mag-iisip ng marami ang mga kakampi ni Martin Romualdez ngayon. Di ba? Si Martin Romualdez matagal hindi nagpakita. Nung nagpakita siya, wow! Ang payat, slim na slim, pinagkaguluhan sa Kongreso, sa plenary. Ano yung timing niya? Yun yung araw ng impeachment complaint, dalawa pa noon, formal ng in-refer o trinouncement ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Nagpakita si Romualdez, sabi niya, ito na, lalaban kami, tatanggalin namin yung VP Sara na yan para hindi makakandidato sa 2028. May plano pa si Martin Romualdez, hindi pa nawawala. So ano ngayon? So, ang posible dyan, mga kabayan, no? Ang hirap lang nito, for example, maging greedy, no? Ano bang greedy sa Tagalog? Maging matakaw sa pera itong mga congressman. Paano kung doblehin po yung mga incentive nila? Di ba? O paano kung doblehin yung incentive nila? Tapos magkaisang silang lahat, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Okay, matatanggal. Ito ang nakikita ko For example, mangyari yan. Okay, matanggal nila si VP Sara. Ma-impeach nila, for example lang. Isipin nyo hindi lang po si VP Sara ang Duterteng politiko. Mayroong Duterteng tatakbo dyan at yari pa rin kayo. Whether or not you support Vice President Sara Duterte today, this present day, this present situation, no? Mananagot pa rin kayo pagdating ng 2028, no? Kasi mas lalo pong magagalit ang taong bayan kapag inimpeach ninyo.
Okay? Si Vice President Sara Duterte. May tatakbo pa rin Duterte dyan mga kababayan. Abangan po natin, ma-impeach o hindi, tuloy pa rin po ang laban mga kababayan. Huwag lang tayong umasang hindi mai-impeach kasi baka nga 'di ba, baka maging greedy po itong mga congressman, no? At tupakin po ang may hawak ng pera, dublihin po or triplihin 10 times ganyan, parang scatter 'di ba? 10 times yung mga incentive nila. Yari, 'di ba? Mayayari. Pero okay lang 'yan. Ngayon pa lang tanggapin na po natin na ma-impeach nila si Vice President Sara Duterte. For example lang. Pero pagdating po ng 2028, ibang usapan. May uusbong pa rin na Duterte, no? Kahit anong mangyari diyan mga kababayan. Okay? Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.